Ipinagpalit nila ang dugo sa ginto. Sa marangyang handaan ni Mang Tomas, hinamak at tinaboy ang panganay na si Luningning dahil sa kanyang luma at sanda-sandaling hitsura. Pero sa likod ng basahang suot nakatago ang isang reynang nagmamay-ari ng lahat. Handa na ba silang lumuhod kapag ang katotohanan ay sumampal sa kanilang pagkatao? Sino nga ba ang tunay na talunan sa larong ito ng pamilya? At hanggang kailan matitiis ng isang ina ang hapdi ng pagtataksil ng sarili niyang dugo? Huwag kang lalapit dito. Ate, nakakahiya ka, ang baho ng amoy mo at mukha kang basahan na naligaw sa gitna ng mga iginagalang naming bisita. Ang bulyaw ni Stella ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng Grand Ballroom sa Marangyang Hotel sa Maynila. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pandidiri, habang ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling alahas ay tila itinataboy ang isang maruming hayop. Sa harap ng lahat ang kanyang sariling kapatid na binihisan niya noong bata pa ito, ang siya ngayong unang nagpahiya sa kanya. Sa gitna ng liwanag ng mga kristal na chandelier, nanigas ang mga paa ni Luningning sa gitna ng makintab na sahig. Sa kanyang mga bisig mahigpit niyang yakap ang isang simpleng kahon na gawa sa lumang nara, isang kayamanan na sa tingin ng iba ay basura lamang. Ngunit sa likod ng kanyang pagod na hitsura, suot niya ang isang kupas na blusa, ang mismong unipormeng ginamit niya noong nagtatrabaho pa siya bilang labandera at tagahugas ng pinggan sa 3 magkakaibang kainan para lamang mapagtapos ng pag-aaral si Stella at si Eduardo. Ang telang ito, na puno ng alaala ng kanyang pawis at sakripisyo, ay siya ngayong itinuturing na dungis sa paningin ng mga taong kanyang binuo. Dahan-dahang itinaas ni Luningning ang kanyang paningin at hinanap ang mga mata ng kanyang ama. Umaasa siya na sa kislap ng mga mata ni Mang Tomas, makakakita siya ng kahit katiting na pagkilala o pasasalamat. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang mapanghusgang titig ng isang magulang na tila mas mahalaga ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa damdamin ng sarili niyang anak. Ang bawat kulubot sa mukha ni Mang Tomas ay tila lalong lumalim sa galit at ang kanyang labi ay gumaralgal hindi sa awa, kundi sa matinding pagkamuhi sa presensya ng kanyang panganay. Luningning, bakit ka ba napunta rito nang ganyan ang itsura mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang magpapakita kung hindi ka rin lang magdadala ng dangal sa pamilyang ito? Ang boses ng matanda ay tila dagundong ng kulog na yumanig sa buong silid, dahilan upang ang ilang mga bisita ay magsimulang magbulungan. Ang sakit ay tila isang kumpol ng tinik na bumara sa lalamunan ni Luningning. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaalala sa kanila na ang bawat pagkaing nakahain sa kanilang mesa at ang bawat luhong tinatamasa nila ay nagmula sa mga kamay na tinatawag nilang marumi ngayon. Ramdam ni Luningning ang unti-unting panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bigat ng kahon sa kanyang mga bisig ay tila naging libu-libong kilo kasabay ng bigat ng kanyang puso na tila unti-unting nadudurog sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay may dalang hapdi, isang matinding pangungulila sa pagmamahal na kailanman ay hindi niya naramdaman mula sa mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang huwag hayaang pumatak ang mga ito sa harap ng mga taong walang ibang ginawa kundi tapakan siya. Sa isang iglap, marahas na hinablot ni Stella ang kahon mula sa pagkakayakap ni Luningning. Ang puwersa ng pagkakahablot na yon ay naging sanhi ng pagkabuwal ng matandang kapatid at ang tunog ng kahoy na tumama sa matigas at malamig na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid na sinundan ng pagkalat ng mga piraso ng kung anong bagay na tila nabasag sa loob. Doon sa gitna ng kahihiyan, nakita ni Luningning ang mga pangarap niyang muling mabuo ang kanilang pamilya na tila nadurog na rin kasama ng regalong pinaghirapan niyang makuha.
para sa ikapitumpung kaarawan ng kanyang ama. Nakatitig lamang si Luningning sa mga piraso ng gum na kumalat sa sahig, habang ang tawanan ng kanyang mga kapatid at ang malamig na talikod ni Mang Tomas ay tila naging isang madilim na anino na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Habang siya ay nakaluhod at pinupulot ang mga bahagi ng kanyang dignidad, isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang tanong na punong-puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ito na ba ang katapusan ng aking pagpapakasakit o ito pa lamang ang simula ng isang paggising na magpapabago sa lahat? Sa gitna ng malawak at kumukititap na bulwagan ang tawanan nina Eduardo at Stella, ay tila isang masayang musika na sadyang nakabibingi para sa isang pusong sugatan. Si Eduardo, na nakasuot ng kagalang-galang na Amerikana, ay buong pagmamalaking nakikipagkamay sa mga maimpluwensyang panauhin, habang si Stella naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling bestida na tila ba siya ang bituin ng gabi. Para sa kanila ang kanilang ate Luningning ay isang anino lamang na hindi dapat mapansin, isang mantsa sa kanilang perpektong larawan ng tagumpay. Ang bawat sulyap nila sa direksyon ng panganay ay puno ng pait na tila ba ang presensya nito ay isang mabigat na pasanin na nais nilang itapon sa pinakamalayong sulok ng silid. Ate, kung talagang mapilit kang manatili rito, ayusin mo naman ang sarili mo. Masyado kang agaw eksena sa pagiging mukhang kawawa ang mairap na utos ni Eduardo habang itinutulak niya ang isang puting eperon o apron sa dibdib ni Luningning. Isuot mo yan at tumulong ka na lang sa mga nagsisilbi nang sa gayon ay magmukha kang may silbi rito at hindi ka pagkamalang pulubi ng mga kaibigan namin. Ang mga salitang yon ay tila mga patak ng asido na unti-unting tumutunaw sa natitirang lakas ni Luningning, ang kanyang sariling kapatid na ipinagtanggol niya sa mga kalaro noong bata pa sila at binilhan ng unang sapatos para sa trabaho, ay siya ngayong nag-uutos sa kanya na magmukhang katulong sa sarili nilang pagtitipon. Dahan-dahang isinuot ni Luningning ang puting tela sa ibabaw ng kanyang lumang blusa. Ang bawat pagtali niya sa likuran ay tila paghigpit ng isang tanikala na matagal na niyang pasan ang tanikala ng pagiging panganay. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog dahil sa paglalaban ng makakapal na pantalon ng kanyang mga kapatid, ang mga araw na tanging tubig at asin lamang ang kanyang hapon para lamang matiyak na may baon sila sa paaralan. Ang utang na loob na inaasahan niyang kahit papaano ay magdadala ng kaunting init sa kanyang puso ay naging isang malamig na rehas na kumukulong sa kanya sa mundong puno ng kawalang pasasalamat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na dahan-dahang lumulubog sa isang madilim na karagatan. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, naramdaman ni Luningning ang banayad na pagyanig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang tahimik na paalala ito ng isang buhay na malayo sa mapanghusgang paningin ng kanyang pamilya, isang mundong siya ang may hawak ng renda. Ngunit sa sandaling iyon, pinili niyang manahimik. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang mga paa, pinagmamasdan ang dumi sa kanyang sapatos na tila sumasalamin sa kung paano siya tingnan ng kanyang sariling ama. Ang bawat buntong hininga niya ay may dalang hapdi, isang panalangin para sa lakas na kayanin ang huling yugto ng pagtitiis na ito. Nabalik lamang ang diwa ni Luningning nang muling umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Tomas. Sa buong bulwagan bitbit ang isang baso ng alak at isang anunsyong wawakasan ang lahat ng kanyang pag-asa. Mga kaibigan, mga panauhin, nais ko pong magpasalamat sa aking dalawang anak na sina Eduardo at Stella dahil sa napakagandang handaang ito. Sila ang tunay na dangal ng aking buhay, ang simula at wakas ng aking kagalakan. Ang matanda ay huminto. Sandali lumingon sa direksyon ni Luningning na nakatayo sa dilim na bahagi ng entablado at ang kanyang mukha ay nagningning
sa isang malupit na determinasyon. Tungkol naman sa babaeng nakasuot ng apron sa gilid, huwag niyo na siyang pansinin. Hindi ko siya kilala at wala akong anak na ganyan ang hitsura. Sa gabing ito, dalawa lamang ang kinikilala kong bunga ng aking dugo. Ang katahimikang sumunod sa pahayag na yon ay tila isang malawak na disyerto na walang hangganan. Ang puso ni Luningning ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay naramdaman ang lamig ng pagtatakwil na yon. Hindi na lamang ito isang sugat, kundi isang kamatayan ng kanyang nakaraan. Habang ang lahat ay nagsisimulang pumalakpak at magsaya para kay Mang Tomas ang panganay na anak, ay nanatiling nakatayo mag-isa sa gitna ng karamihan, tila isang estatwang gawa sa pait at pighati. Hanggang kailan nga ba kayang tiisin ng isang tao ang maging isang estranghero sa sarili niyang tahanan, bago ang lahat ng sakit ay maging isang apoy na tutupok sa lahat ng alaala? Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa namamanhid na mukha ni Luningning. Sa harap ng lahat, masayang naglulundag ang puso ni Mang Tomas habang ipinagmamalaki ang kanyang paboritong anak na si Eduardo, na tinatawag niyang isang matagumpay na direktor ng kumpanya. Ngunit sa likod ng magarang titulo at mahusay na pananamit ni Eduardo, tanging si Luningning lamang ang nakakaalam ng katotohanan na ang bawat sentimong ginamit sa pag-aaral nito at maging ang puhunan para sa kanyang negosyo ay nagmula sa mga gabing hindi natulog ang panganay na kapatid habang nagbabalot ng mga paninda sa ilalim ng malamig na ulan. Ang katotohanan ito ay tila isang lihim na pilit ibinabaon ng kanyang pamilya sa ilalim ng mga mamahaling carpet ng bulwagan upang hindi madungisan ang kanilang binuong kasinungalingan. Ate, huwag kang tatayo lang dyan na parang tuod linisin mo iyong natapon na wine. Sa kabilang mesa ang pabulong ngunit matalim na utos ni Stella habang dumadaan siya sa tabi ni Luningning. Nakakahiya ka talaga. You're making the atmosphere so heavy with your dramatic face. Isipin mo na lang na bayad na ito sa lahat ng pagkakamali mo sa buhay. Ang mga salitang yon ay binitawan ni Stella nang may kasamang mapang-uyam ng ngiti bago siya muling humarap sa mga bisita na tila isang anghel na walang bahid ng dumi. Ang puso ni Luningning ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang sakit ay umaakyat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang lalamunan na tila isang mainit na bara na hindi niya maingat na malunok. Sa isang sulok ng kusina, pansamantalang huminto si Luningning upang tingnan ang dala niyang munting handog, isang bilao ng bibingka na siya mismo ang nagluto mula sa madaling araw. Ito ang paboritong pagkain ng kanyang ama noong panahong wala pa silang pera, noong sila ay masaya pa sa kabila ng kahirapan. Maingat niyang hinawakan ang mainit-init pang kakanin at sa sandaling iyon, ang unang butil ng luha ay hindi na niya napigilan. Isa-isang gumuhit ang mga luha sa kanyang pisngi at pumatak sa ibabaw ng bibingka. Tila ba ito ang nagbibigay ng alat sa tamisi ng kanyang mga sakripisyo? Ang bawat patak ay isang alaala ng mga pangakong napako ng mga oras na ipinagpalit niya ang sariling kaligayahan para lamang makitang nakangiti ang kanyang ama. Naramdaman ni Luningning ang panginginig ng kanyang mga balikat, isang tahimik na paghikbi na tila isang mahinang hangin na dumaraan sa isang abandonadong bahay. Pinilit niyang punasan ang kanyang mukha. Gamit ang dulo ng suot na apron, sinusubukang ibalik ang kanyang tatag bago muling lumabas sa bulwagan. Ngunit ang kanyang katawan ay tila sumusuko na. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay naghahanap ng pahinga mula sa loob ng 20 taon na pagbubuhat sa pamilyang ito. Ang pagmamahal na ibinigay niya ng walang pasubali ay siya ngayong bumabalik sa kanya bilang isang matalim na sandata na unti-unting kumikitil sa kanyang espiritu. Nabalik ang diwa ni Luningning nang marinig niya ang malakas na boses ni Stella mula sa loob ng bulwagan
na sinundan ng tunog ng pagbukas ng isang kahoy na lalagyan. Narito na naman ang basurang ito. Dad, tingnan mo ang dinala ng dakila mong anak. Isang lumang plato na mukhang galing sa tambakan. Ang pangungutya ni Stella ay sinundan ng isang malakas na tawanan mula sa mga tao sa paligid. Ang kahon ng Nara na naglalaman ng kanyang huling pag-asa para sa pagkilala ng ama ay hawak-hawak na ngayon ni Stella, itinaas sa hangin upang ipakita sa lahat bilang isang katatawanan. Nagmadaling lumabas si Luningning mula sa kusina. Ang kanyang puso ay tila tambol na mabilis ang pagtibok sa kaba at takot. Nakita niya ang kanyang ama na nakatingin sa gintong pinggan sa loob ng kahon. Nang may halong pandidiri, tila ba ito ay isang laso na hindi dapat mahawakan. Ang bawat hakbang ni Luningning patungo sa kanila ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog, masakit at puno ng panganib. Sa harap ng mapanghusgang mga mata ng lipunan, ang kanyang pinakamahalagang lihim at ang huling piraso ng kanyang puso ay nakasalalay sa isang kamay na handang bitawan ng lahat para lamang sa panandaliang halakhak ng iba. Magagawa kaya niyang iligtas ang kanyang dangal bago ang lahat ay tuluyang maging abo. Sa bawat pasasalamat na binibitawan ni Mang Tomas sa harap ng mga bisita, tila may isang malamig na kamay na sumasakal sa lalamunan ni Luningning. Nakatayo ang matanda sa gitna ng entablado, buong pagmamalaking inaalalayan ni Eduardo, habang ang bawat salita ng papuri ay iniaalay niya sa kanyang anak na lalaki. Salamat, Eduardo. Dahil kung hindi dahil sa mga perang ipinapadala mo buwan-buwan para sa aking mga gamot at sa bahay nating ito, marahil ay matagal na akong wala sa mundong ito. Ang wika ni Mang Tomas na may kasamang malambing na pagtapik sa balikat ni Eduardo. Sa mga sandaling iyon, ang mga mata ni Luningning ay napako sa kanyang sariling mga palad. Ang mga palad na tuyo puno ng mga peklat at may mga bahid ng lumang kalyo na kailanman ay hindi nakaranas ng mamahaling losyon o alaga. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang madilim at maulan na gabi. 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang amoy ng gamot at ang nakabibinging katahimikan sa loob ng isang pampublikong ospital. Doon, habang ang lahat ay natutulog, si Luningning ay nakahiga sa isang malamig na metal na upuan, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagdaloy ng pulang likido mula sa kanyang ugat patungo sa isang plastik na bag. Ibinigay niya ang sariling lakas, hindi dahil iyon ang nais niya, kundi dahil iyon na lamang ang natitirang paraan upang matustusan ng gamutan sa puso ng kanyang ama. Ang bawat pagod at paghihirap na kanyang tiniis ay kapalit ng pag-asa para kay Mang Tomas. Ngunit sa gabi ng pagdiriwang na yon, tila isa na lamang itong tahimik na alaalang unti-unti ng nilamon ng panahon. Ate, stop daydreaming. Ang dumi ng sahig dito sa malapit sa buffet, pakilinis naman bago makita ng mga VIP guests ang pabulong na wika ni Eduardo na may kasamang matigas na tingin. Ang lalaking ito, na tinatawag na tagapagligtas ng kanilang pamilya, ay walang kamalay-malay na ang bawat sentimo ng kanyang puhunan sa negosyo ay nagmula sa mga alahas na minana ni Luningning sa kanilang ina, mga alahas na lihim na isinangla ng panganay upang hindi maramdaman ng kanyang mga kapatid ang hirap ng buhay. Ngunit para kay Eduardo at Stella, ang kanilang ate Luningning ay nananatiling isang palamuti lamang sa bahay, isang taong sadyang itinalaga ng tadhana para magsilbi at magtiis ng walang reklamo. Ramdam ni Luningning ang unti-unting panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang pagod ng 20 taon na pagbubuhat sa pangarap ng iba ay tila biglang bumagsak sa kanyang mga balikat sa isang iglap. Tiningnan niya si Stella na masayang nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito, suot ang isang designer dress na ang halaga ay sapat na sanang pambili ng pagkain para sa isang buong barangay. Ang kawalan ng katarungan ay tila isang mainit na apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang pasensya. Ang bawat tawa ni Stella ay tila mga tinik na sumasaksak sa kanyang pandinig, nagpapaalala sa kanya
na ang pag-ibig sa pamilyang ito ay may presyo at siya ang tanging nagbayad ng buo nang walang anumang barya na natira para sa sarili. Sa gitna ng kanyang paglilinis, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok ang isang lalaking may kagalang-galang na tindig, nakasuot ng napakamahal na Amerikana at napapalibutan ng mga bodyguards. Siya si Don Fernando, ang pinakamalaking investor sa lungsod at ang taong pilit na nililigawan ni na Eduardo at Stella para sa kanilang mga susunod na proyekto. Ang buong silid ay tila nagkaroon ng panibagong enerhiya. Ang lahat ay gustong makakuha ng atensyon ng makapangyarihang panauhin. Maging si Mang Tomas ay pilit na tumayo ng tuwid upang batiin ang dumating, umaasang ang presensya nito ay magdadala ng higit pang dangal sa kanyang kaarawan. Ngunit bago pa man makalapit sina Eduardo at Stella para magpakilala, huminto ang mga hakbang ni Don Fernando. Ang kanyang mga mata ay hindi napako sa mga palamuti o sa mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Sa halip, ang kanyang paningin ay dumapo sa isang babaeng nakasuot ng eperon, nakayuko sa gilid ng mesa at may hawak na basahan. Isang kakaibang gulat ang rumehistro sa mukha ng mayamang lalaki. Isang pagkilala na tila hindi akma sa tagpong iyon. Habang ang lahat ay nanginginig sa kaba kung ano ang sasabihin ng panauhin ng tadhana, ay tila naghahanda na ng isang malupit na biro para sa pamilyang humamak sa sarili nilang dugo. Magagawa kaya ni Luningning na panatilihin ang kanyang maskara o ang gabi ng kaarawan ni Mang Tomas ay magiging gabi ng kanilang pinakamalaking pagbagsak? Ang katahimikang namayani sa bulwagan matapos ang pagdating ni Don Fernando ay tila isang manipis na yelo na anumang sandali ay handang mabasag. Habang ang lahat ay nakatuon, ang pansin sa makapangyarihang panauhin, si Luningning ay nananatiling nakayuko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basahang tila naging simbolo na ng kanyang pagkatao sa paningin ng kanyang pamilya. Sinubukan ni Eduardo na lumapit kay Don Fernando nang may malapad na ngiti, umaasang makuha ang basbas nito para sa kanyang negosyo, ngunit ang paningin ng Don ay nananatiling nakapako sa direksyon ni Luningning, puno ng pagtataka at hindi maipaliwanag na emosyon. "Dad, let's ignore her." Baka nagkamali lang ng tingin si Don Fernando. Baka akala niya ay kung sino ang babaeng iyan. Ang mabilis na bulong ni Stella kay Mang Tomas habang pilit niyang hinihila ang pansin ng lahat pabalik sa selebrasyon. Inagaw ni Stella ang atensyon sa pamamagitan ng pagturo sa kahon ng Nara na kanina pa nakapatong sa gilid. "This is what I was telling you, Dad." Isang lumang basura na dinala ng paborito mong anak. It's so embarrassing na ipakita ito sa harap ng isang katulad ni Don Fernando. Sa gitna ng pangungutya, dahan-dahang lumapit si Luningning sa gitna ng entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagpasa ng buong mundo, mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Sa kanyang mga mata ay makikita ang isang huling ningas ng pag-asa, isang pagnanais na makita ng kanyang ama ang tunay na halaga ng kanyang pagmamahal. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na mga kamay at dahan-dahang binuksan ang takip ng kahon. Sa loob nito ay nakahiga ang isang porselanang pinggan na may kulay ng kalangitan. Sa madaling araw, may mga disenyo ng gintong dragon na tila nabubuhay sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier. Ito ang Ming Plate na hinahanap ni Mang Tomas. Sa buong buhay niya, ang tanging bagay na magpapakumpleto sa kanyang koleksyon. Ngunit bago pa man lubos na masilayan ng matanda ang kagandahan ng regalo, isang marahas na kamay ang humablot dito. It's fake. Siguradong galing lang ito sa kung saang tiyangge sa kanto. Ang sigaw ni Stella ay tila isang lason na kumalat sa hangin. Tiningnan ni Mang Tomas ang kanyang panganay na anak nang may matinding puot. Ang kanyang mukha ay namula sa galit, hindi dahil sa regalo, kundi dahil sa kahihiyang nararamdaman niya na ang isang katulad ni Luningning ay nangahas na tumayo
sa harap ng kanyang mga mararangyang panauhin. Para sa kanya ang presensya ni Luningning sa kanyang kaarawan ay isang sumpa na nais niyang burahin sa lalong madaling panahon. Luningning, kailan ka ba titigil sa pagpapahiya sa akin? Ang boses ni Mang Tomas ay tila isang matalim na kidlat na tumama sa puso ng kanyang anak. Akala mo ba ay mabibili mo ang dangal ko gamit ang basurang ito? Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, hinablot ni Mang Tomas ang porselanang pinggan mula sa kamay ni Stella. Itinaas niya ito ng mataas at sa harap ng nagulantang na mga bisita, marahas niya itong ibinagsak sa matigas na sahig ng semento. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa sahig ay tila isang huling sigaw ng isang pusong nagdurugo. Ang libo-libong piraso ng gom ay kumalat sa paligid tila mga kristal na luha na nagpaalala sa lahat ng nawasak na pangarap ni Luningning. Napatigil ang lahat, tila maging ang oras ay huminto sa sandaling iyon. Ang bawat pirasong nabasag ay sumasalamin sa bawat taon ng sakripisyo ni Luningning na ngayon ay wala ng saysay. Dahan-dahang lumuhod ang panganay na anak. Sa gitna ng mga bubog, hindi alintana ang panganib na masugatan ang kanyang mga palad. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga labi ng Ming Plate, ang regalong pinag-ipunan niya ng 10 taon, ang regalong sumasagisag sa kanyang katapatan. Habang ang kanyang mga kapatid ay nagbubulungan sa likuran at ang kanyang ama ay malamig na tumalikod si Luningning, ay nanatiling tahimik. Wala siyang inilabas na tinig, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila unti-unting naglalaho sa dilim ng kawalang pag-asa. Sa gitna ng karangyaan ng iba, siya ay naiwang mag-isa, isang guho, sa gitna ng isang kastilyong gawa sa buhangin. Mapapatawad pa kaya niya ang kamay na dumurog sa kanyang huling pag-asa? O ito na ang huling patak ng pag-ibig na natitira sa kanyang puso? Sa gitna ng malawak na bulwagan ang mga piraso ng nabasag na porselana ay tila mga bituin na bumagsak mula sa langit, nagkakalat sa paanan ni Luningning. Hindi na niya nararamdaman ang hapdi ng matutulis na bubog na tumatarak sa kanyang mga daliri habang pilit niyang pinupulot ang mga labi ng kanyang huling pag-asa. Ang dugo na dahan-dahang dumaraloy mula sa kanyang sugat ay tila isang piping saksi sa lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng maraming taon. Sa bawat patak nito sa makintab na sahig, tila binubura nito ang anumang bakas ng pagmamahal na natitira sa kanyang puso para sa mga taong nasa harap niya. Ang kanyang ama ay nananatiling nakatalikod isang pader ng kawalang malasakit na tila hindi na kailanman matitibag ng anumang luha. Look at her picking up her garbage like a real maid, ang mapanguyam na tawa ni Stella na pumuno sa bawat sulok ng silid. Dad sees she fits perfectly on the floor. Diyan naman talaga siya nararapat sa ilalim ng ating mga paa. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan ng ilan ay may halong awa. Ngunit mas marami ang may halong pandidiri sa eksenang kanilang nasasaksihan. Si Eduardo naman ay abala sa paghingi ng paumanhin kay Don Fernando. Tila ba ang pagkakaroon ng kapatid na tulad ni Luningning ay isang krimen na kailangan niyang pagtakpan. Ang bawat salita nila ay tila mga latay sa likod ng isang taong wala ng lakas upang lumaban. Ngunit sa gitna ng kahihiyang yon, isang hindi inaasahang katahimikan ang biglang bumalot sa buong hotel. Ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa labas ay tila nagbigay ng isang banal na anyo sa taong papasok. Isang matangkad na lalaki na may tindig ng isang hari at suot ng isang Amerikana na ang halaga ay sapat na upang bilhin ang buong gusaling iyon ang humakbang papasok. Siya si Rafael, ang bunsong anak ni Luningning na matagal nang nawalay sa kanyang paningin upang mag-aral at bumuo ng sariling imperyo sa ibang bansa. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay may dalang awtoridad na nagpatahimik maging sa pinakamayaman sa mga bisita.
Napatayo ng tuwid si Eduardo at Stella, ang kanilang mga mukha ay biglang napuno ng kaba at pagkamangha. Sila ang nag-imbita sa makapangyarihang CEO na ito umaasang makakakuha ng suporta, ngunit hindi nila kailanman nakita ang mukha nito sa malapitan hanggang sa sandaling ito. Don Rafael, what a surprise! We are so honored to have you. Ang mabilis na bati ni Eduardo habang pilit na sumisingit sa daraanan ng lalaki. Ngunit si Rafael ay tila isang bagyo na walang pinipiling harangan. Hindi niya tiningnan si Eduardo, ni hindi niya binalingan si Mang Tomas na pilit ding tumatayo upang magbigay pugay. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang direksyon, sa babaeng nakaluhod sa sahig, nakasuot ng maduming eperon at may sugatang mga kamay. Huminto ang mundo para sa lahat ng dahan-dahang lumuhod si Rafael. Sa gitna ng mga bubog, hindi inaalintana ang dumi o ang panganay na kapatid na si Eduardo na nakatulala sa gilid. Marahan niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Luningning. Ang kanyang mga mata, na dati ay malamig at matalim, ay biglang napuno ng hindi maipaliwanag na lambing at puot para sa mga taong nakapaligid sa kanila. Mami, bakit ka narito sa sahig? Bakit hinahayaan mong tapakan ka ng mga taong ito? Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may dalang bigat na tila isang hatol ng kamatayan para sa sino mang nakarinig. Ang bawat bisita ay napasinghap at ang basong hawak ni Stella ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay dahil sa matinding gulat. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila habang ang katotohanan ay uent-unting nanunuot sa kanilang mga isipan. Ang babaeng itinuring nilang basahan, ang kapatid na itinaboy at pinalayas ni Mang Tomas ay ang ina ng pinakamakapangyarihang tao sa silid na yon. Habang inaalalayan ni Rafael ang kanyang ina, na tumayo ang mga mata ni Luningning, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin sa kanyang ama. Hindi na ito ang tingin ng isang anak na humihingi ng awa, kundi ang tingin ng isang reyna na handa ng bawiin ang lahat. Ngayong narito na ang kanyang tagapagtanggol, handa na ba ang pamilyang ito na harapin ang bagyong sila mismo ang nagtanim? Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay tila naging mga saksi sa isang himalang. Hindi nila inaasahan isang tagpo na nagpabago sa takbo ng gabi sa loob lamang ng isang saglit. Ang katahimikan ay naging napakabigat, tila isang makapal na hamog na bumalot sa bawat panauhin habang pinagmamasdan nila si Rafael na maingat na inaalalayan ng kanyang ina na tumayo mula sa maruming sahig. Ang kanyang mga kamay na kilala sa pagpirma ng mga bilyon-bilyong kontrata ay dahan-dahang pinupunasan ang mga bahid ng dumi sa eperon ni Luningning nang may matinding pagmamahal at pag-iingat. Ang bawat haplos niya ay tila isang pagkilala sa lahat ng hirap na pinagdaanan ng babaeng nasa harap niya, isang pagpapakita ng respeto na kailanman ay hindi ibinigay ng sarili nitong pamilya. Mommy Rafael, what are you saying? You must be mistaken. Ang pautal-utal na wika ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na pilit na inuunawa ang realidad. Ang babaeng yan ay isang hamak na tagalinis lamang. Anong mommy ang sinasabi mo? Si Stella ay tila isang taong nalulunod na pilit humahawak sa anumang anino ng kanyang nakaraang kayabangan. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot at pagkalito. Hindi niya matanggap na ang kapatid na itinuturing nilang basahan ay may anak na tinitingala ng buong mundo ng negosyo. Ang bawat hakbang niya palapit kay Rafael ay puno ng pag-aalinlangan. Tila ba ang sahig na kinatatayuan niya ay unti-unti nang bumibigay. Isang matalim at malamig na tingin ang ipinukol ni Rafael sa kanyang tita. Isang tingin na tila ba ang hangin sa paligid ay naging yelo sa isang iglap. Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay tiningnan niya ang mga piraso ng nabasag na pinggan sa sahig at ang dugong dahan-dahang natutuyo sa mga daliri ni Luningning. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa matinding puot. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nanginginig hindi sa takot kundi sa galit para sa kanyang ina.
Hinubad ni Rafael ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Luningning. Tila ba ito ay isang baluti na magpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng malulupit na mata sa paligid. Sinasabi niyo bang ang babaeng nagtaguyod sa inyo, ang babaeng pumatay sa sariling pangarap para lang magkaroon kayo ng kinabukasan ay isang basura? Ang boses ni Rafael ay mahinahon, ngunit may dalang bigat na tila isang dambuhalang alon na handang lumunod sa sinumang humarang. Tumingin siya kay Mang Tomas na ngayon ay tila isang maliit at nanghihinang matanda sa gitna ng entablado. Lolo, ito ba ang pasasalamat nyo sa anak na nagbigay sa inyo ng lahat, sa anak na lihim na nagbabayad ng bawat luho nyo dahil ayaw niyang malaman nyo na siya ay nahihirapan? Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga palaso na tumatama sa konsensya ng mga taong nakikinig. Inilalantad ang bawat kasinungalingang kanilang binuo. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong silid. Ang mga bisita ay nagsimulang tumingin sa pamilya ni Mang Tomas nang may halong pandidiri at pangingilabot. Ang mga taong kanina lamang ay hinahangaan dahil sa kanilang yaman ay siya ngayong nagmumukhang mga pulubing walang utang na loob sa harap ng katotohanan. Si Eduardo ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang iniiwas ang kanyang paningin sa kanyang kapatid. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang parusa, isang paghuhukom na hindi nila matatakasan sa gitna ng liwanag ng mga chandelier na tila naging mga mapanghusgang mata. Dahan-dahang hinarap ni Rafael ang manager ng hotel na kanina pa nakayuko sa gilid, nanginginig sa takot dahil sa nangyaring gulo. Mula sa araw na ito, lahat ng kontrata ng pamilyang ito sa hotel na ito ay kanselado. At tandaan niyo ito, ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng aking ina. Kayo ang mga dayuhan dito at ang babaeng itinaboy niyo ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng gusaling ito. Ang pahayag na yon ni Rafael ay tila isang huling hantungan para sa dangal ni Mang Tomas at ng kanyang mga paboritong anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng kapangyarihang ipinapakita ng kanyang anak, nananatiling tahimik si Luningning. Nakatingin lamang siya sa kanyang ama, isang tingin na punong-puno ng pighati at huling pamamaalam. Sa gitna ng tagumpay ng kanyang anak, bakit tila mas mabigat ang nararamdamang sakit sa kanyang puso? May puwang pa ba ang pagpapatawad sa isang pusong paulit-ulit na winasak ng sariling dugo? Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila naging mas masikip, bawat hininga ng mga naroon ay may dalang bigat, habang ang katotohanan ay ent-unting nanunuot sa kanilang kamalayan. Habang ang lahat ay nakatuon ng pansin kay Rafael, muling bumukas ang malaking pinto ng bulwagan ng may awtoridad. Isang lalaking nakasalamin, may bitbit na itim na bag at may hitsura ng isang taong hindi marunong ngumiti ang pumasok. Siya si Gabriel, ang pangalawang anak ni Luningning, ang abogado na kinatatakutan ng mga korporasyon dahil sa kanyang talas at kawalan ng awa sa harap ng hustisya. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay nagbibigay ng tunog ng katiyakan, tila babawat daiti ng balat sa matigas na ibabaw ay isang selyo ng kaparusahan para sa mga nagkasala. What is happening, Rafael, Gabriel? Bakit kayo narito para ipagtanggol ang babaeng ito? Ang pautal-utal na tanong ni Eduardo, ang kanyang mukha ay naliligo na sa sariling pawis habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na kurbata. Hindi maaring ang ate niyo ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. She is just a simple woman. Isang hamak na tindera lamang siya. Ang boses ni Eduardo ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding takot. Tila ba ang pundasyong kinatatayuan niya ay dahan-dahang nagiging buhangin na tinatangay ng agos. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang bag sa ibabaw ng mesa at ang tunog ng bakal na naghihiwalay ay tila isang hudyat ng digmaan. Inilabas niya ang ilang makakapal na dokumento na may mga selyo ng pamahalaan at bangko.
Tito Eduardo, Tita Stella. Akala niyo ba ang lahat ng luhong tinatamasa niyo ay galing sa sarili niyang sikap? Ang boses ni Gabriel ay malamig, walang emosyon. Tila ba binabasa niya ang isang hatol ng kamatayan? Ang mansyon na tinitirhan ni Lolo Tomas binili iyan ni Mami gamit ang kanyang unang malaking kita sa negosyo. Ngunit ipinangalan niya sa inyo dahil ayaw niyang maliitin niyo siya. Ang mga kotseng minamaneho niyo at ang butik na ipinagmamalaki ni Stella, lahat iyan ay nakatali sa kumpanya ni Mami. Isang pirma lang niya at bukas na bukas din. Matutulog kayo sa ilalim ng tulay na kasing dumi ng tingin niyo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Stella, ang kanyang mga labi ay nanginginig habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang mamahaling gown na tila ba ito ay isang pananggalang. No, hindi iyan totoo. Kasinungalingan iyan. Isang hamak na tindera ng isda lang siya nung bata kami. Paano siya magkakaroon ng ganito karaming pera? Ang sigaw ni Stella ay puno ng kawalan ng pag-asa. Isang huling pagpupumiglas ng isang taong ayaw tanggapin na ang taong itinuring niyang basahan ay ang siyang nagbibigay ng lahat ng kulay sa kanyang buhay. Ang kanyang galit ay tila isang apoy na walang gatong mabilis na namamatay sa harap ng malamig na katotohanan. Tiningnan ni Gabriel si Stella nang may halong pandidiri. Ang Mami na tinatawag niyong tindera ng isda, ang nagtrabaho ng 20 oras bawat araw para lamang makapagtapos kayo. Habang kayo ay nagpapakasasa sa mga club at party sa kolehiyo, ang Mami ko ay nagtitiis sa amoy ng palengke para lang mapadalhan kayo ng allowance. At ngayong narating na niya ang tuktok, ito ang isusukli niyo. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang latay na tumatama sa mukha ni Stella at Eduardo. Bawat isa ay may dalang hapdi ng nakaraan na pilit nilang kinalimutan. Lumapit si Luningning sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pighati sa kabila ng tagumpay ng kanyang mga tagapagtanggol. Hinawakan niya ang braso ni Gabriel, tila ba pinapakiusapan itong tumigil na, ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa kanyang ama na si Mang Tomas. Ang matanda ay nakaupo lamang sa kanyang silya, tila ba biglang nawalan ng lakas ang kanyang mga buto. Wala siyang masabi, ang kanyang katawan ay nanginginig. Habang pinagmamasdan ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay utang niya sa anak na pilit niyang itinatwa. Ang katahimikan ni Mang Tomas ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Isang pag-amin ng isang pagkatalong hindi niya kailanman naisip na darating. Itong huling dokumentong ito, ang wika ni Gabriel habang itinataas. Ang isang papel na may kulay pulang selyo ay ang pagbawi sa lahat ng karapatan niyo sa mga ari-arian ni Mami dahil sa ginawa niyong pag-abuso at paghamak sa kanya. Mula sa sandaling ito, wala na kayong matatanggap na kahit isang kusing. Hinarap ni Gabriel ang kanyang tito at tita na tila ba sila ay mga kriminal sa harap ng korte. Luningning looked at her siblings, and for the first time in many years, she did not see family. She saw strangers who had fed on her soul until she was empty. As the realization of their total loss began to sink into their faces, a haunting question hung in the air. Can a heart that has been bled dry for decades truly find it in itself to close the door forever? Or will the weight of a twisted blood obligation lead to one last fatal mistake? Ang bawat bulong sa loob ng malawak na bulwagan ay tila naging isang malamig na hangin na dumadampi sa balat, habang ang lahat ay nananatiling nakapako ang tingin sa dahan-dahang pagpasok ng isang babaeng may taglay na kakaibang gilas at awtoridad. Nakasuot siya ng puting Amerikana na sumisimbolo sa kanyang propesyon, at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng talino at malasakit ay tila naging dalawang matalim na hiyas sa ilalim ng liwanag. Siya si Micaela, ang bunsong anak ni Luningning, ang doktor na kinikilala sa buong bansa dahil sa kanyang husay sa pagliligtas ng buhay. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang layunin
ay hindi ang magligtas ng sino mang naroon, kundi ang protektahan ang kaisa-isang buhay na halos ubusin ng pamilyang nasa kanyang harapan. Hindi lumingon si Micaela kay Mang Tomas kahit na ang matanda ay pilit na inaabot ang kanyang kamay upang humingi ng pansin. Nilagpasan niya si Stella at Eduardo na tila ba sila ay mga aninong walang saysay sa kanyang daraanan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng pakiramdam ng isang paparating na hatol. Huminto siya sa harap ni Luningning at sa isang iglap ang kanyang matigas na anyo ay naglaho na palitan ng isang matinding pait at pag-aalala. "Ma, let me see your hand. Ang daming bubog at ang lalim ng mga sugat mo." Ang malambing, ngunit may panginginig na wika ni Micaela. Habang maingat niyang hinahawakan ang mga palad ng kanyang ina, kinuha ni Micaela ang kanyang medical kit at nagsimulang linisin ang mga sugat ni Luningning. Ang bawat pagdaiti ng bulak sa sugatan at may kalyong balat ng kanyang ina ay tila isang kumpas ng masakit na nakaraan. Pinagmamasdan niya ang mga daliri ni Luningning, mga daliring naging magaspang, dahil sa paglalaba ng makakapal na pantalon ng kanyang mga tito mga kamay na naging bansot ang kuko dahil sa pagkayod sa palengke. Alam niyo ba kung anong klaseng katawan ang meron ng mami ko? Ang tanong ni Micaela na binalot ng isang nakabibinging katahimikan ang buong paligid. Ang bawat salita niya ay tila isang madiing pagpindot sa isang sariwang sugat. Tumingin si Micaela kay Stella nang may halong pandidiri, isang tingin na nagpababa sa balikat ng kanyang tita. "Tita Stella, akala mo ba ay madali ang magpadala ng pera para sa mga cosmetic surgeries mo? Ang mami ko hindi na nakakakain sa tamang oras, hindi na nakakatulog dahil kailangang tapusin ang mga orders para lang may maipadala sa inyo. She has chronic anemia and early signs of heart failure dahil sa sobrang pagod sa loob ng mahabang panahon. Pero kayo, imbes na alagaan siya, itinuring niyo siyang basahan. Ang bawat patak ng alkohol sa sugat ni Luningning ay tila sumasalamin sa mga luhanghang hindi na mailabas ng panganay na anak dahil sa sobrang manhid ng kanyang puso." Naiyak si Stella, ngunit hindi ito ang luha ng pagsisisi, kundi luha ng matinding kahihiyan sa harap ng mga taong kanyang pinagyabangan. Eduardo naman ay hindi makatingin. Nang diretso ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang nararamdaman ang bigat ng katotohanang ibinibato sa kanila ni Micaela. Ang pamilyang itinuring nilang semento ng kanilang tagumpay ay siyang pamilyang dahan-dahan nilang pinatay ang kaluluwa. Ang katahimikan ni Mang Tomas ay tila isang madilim na hukay, isang pag-amin na ang kanyang paboritismo ay naging isang lason na sumira sa kaisa-isang anak na tunay na nagmahal sa kanya. Maingat na hinalikan ni Micaela ang mga palad ni Luningning matapos itong balutin ng malinis na gasa. Ang bawat dampi ng kanyang labi sa sugatang kamay ay tila isang pangako ng paggaling, isang pagpapadama na sa kabila ng kalupitan ng mundo, may mga pusong handang yumakap sa kanya ng buo. Ngunit si Luningning ay nananatiling nakatingin sa malayo, ang kanyang diwa ay tila bumabalik sa mga araw na siya ay nagnanais lamang ng isang simpleng yakap mula sa kanyang ama. Ang kanyang katawan ay naroon, ngunit ang kanyang espiritu ay tila lumipad na sa isang lugar na hindi na maaabot ng anumang sakit. Hinarap ni Micaela ang kanyang lolo at mga tito nang may isang huling pahayag na tila isang pinto na nagsasara sa isang madilim na silid. "Mula ngayon, hindi niyo na mahahawakan ng mami ko. Hindi niyo na maririnig ang boses niya. Kinalimutan niyo siya noong kailangan niya kayo, kaya ngayon kakalimutan namin na naging bahagi kayo ng buhay namin." Ang boses ni Micaela ay puno ng pait, ngunit may dalang kapayapaan. Habang inaalalayan niya si Luningning palabas ng bulwagan, kasama sina Rafael at Gabriel, isang mabigat na katanungan ang naiwan sa puso ng mga taong nakasaksing. Maari bang ang huling piraso ng isang nadurog na pamilya ay mahanap ang kanyang kapayapaan sa gitna ng ganap na pagtalikod?
o ang multo ng nakaraan ay muli siyang hihilahin pabalik sa isang mundong punong-puno ng mapanghamak na pag-ibig. Sa gitna ng dahan-dahang paghupa, ng kaguluhan dahan-dahang tumayo si Luningning mula sa pagkakaluhod, hindi na bilang isang labanderang hapo o tinderang itinataboy, kundi bilang isang babaeng matagal nang kinalimutan ang sariling pangalan para sa kapakanan ng iba. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming dekada, itinuwid niya ang kanyang likod at ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila nagprotesta sa biglang pagbabago ng kanyang tindig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo, ay nagningning sa ilalim ng liwanag ng mga kristal na chandelier, isang lingas na hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang malamig at matalim na pagtanggap sa katotohanan. Ang puting epero na suot niya ay dahan-dahan niyang kinalas at ang tunog ng tela na dulas na humahaplos sa kanyang damit ay tila isang hudyat ng paglaya mula sa isang mahabang sumpa. Ate, what are you doing? Akala mo ba, porke nandyan ang mga anak mo, ay magbabago na ang lahat? You are still the same loser who sold fish just to pay for my tuition. Ang panginginig na sigaw ni Stella, habang ang kanyang muka ay nababalutan ng isang desperadong pagtatangka na panatilihin ang kanyang huwad na kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Luningning. Sa halip kinuha niya ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa, isang kagamitang mukhang luma sa paningin ng iba, ngunit naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang pagkatao. Sa isang pindot ng kanyang nanginginig na daliri, ang boses ni Mang Tomas ay umaling-ungaw sa buong bulwagan, isang recording ng usapan nila noong nakaraang buwan, kung saan malinaw na sinabi ng matanda na si Luningning lamang ang kanyang gatasan at walang halaga ang buhay nito basta't may perang dumarating. Ang bawat salita ng kanyang ama na narinig ng lahat ay tila mga patak ng lason na unti-unting pumatay sa natitirang respeto ng mga panauhin para kay Mang Tomas. Ang matanda ay tila nabato sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang panga ay bahagyang nakabukas at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na kahihiyan. Tumingin si Luningning sa kanyang ama, isang tingin na tila bumabasa sa bawat kasinungalingang itinago nito sa loob ng maraming taon. Tatay, hindi ako ang sumira sa pamilyang ito. Kayo ang dahan-dahang pumatay sa anak na walang ginawa, kundi mahalin kayo ng higit sa sarili niya. Ang boses ni Luningning ay mahinahon, walang halong sigaw, ngunit ang bawat pantig ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang bundok na gumuho sa ibabaw ni Mang Tomas. Sa sandaling iyon, tila hindi na nakayanan ng matanda ang bigat ng katotohanan at ang mapanghusgang mga mata ng lipunang dati ay tinitingala siya. Hawak ang kanyang dibdib, dahan-dahang nanghina ang mga tuhod ni Mang Tomas hanggang sa siya ay tuluyang bumagsak sa kanyang silya. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at tila isang kapos na hangin na pilit humahabol sa natitirang lakas. Eduardo at Stella ay mabilis na lumapit sa kanilang ama, sumisigaw ng tulong habang ang buong bulwagan ay muling nabalot ng tensyon. Ngunit si Micaela, ang anak ni Luningning, na isang dalubhasang doktor, ay nanatiling nakatayo sa tabi ng kanyang ina, walang anumang bakas ng pagkilos upang tumulong. Micaela, help him. You're a doctor, for God's sake. Do something. Ang pagmamakaawa ni Stella, ang kanyang mga luha, ay sa wakas ay pumatak na dahil sa takot na mawalan ng tanging proteksyon sa buhay. Tumingin si Micaela sa kanyang lolo na naghihingalo, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang emosyon. I am a doctor, Tita Stella, and I have spent my career healing those who want to live. But I refuse to mend the heart of a man who spent 40 years poisoning my mother's soul. Sa gabi na ito, isa lamang siyang pasyente at marami namang ibang doktor sa labas. I will not use my hands, the hands my mother worked so hard
to educate to save the person who broke her. Ang pahayag na yon ni Micaela ay tila isang huling hantungan para sa pamilyang Tomas. Habang ang matanda ay pilit na humihinga at ang kanyang mga paboritong anak ay nagkakagulo sa takot, si Luningning ay dahan-dahang tumalikod. Hindi na siya lumingon sa mga piraso ng Ming plot na nabasag ni sa kanyang amang ngayoy humihingi ng awa sa pamamagitan ng mga mata nito. Ang kanyang puso, bagamat puno ng mga peklat, ay sa wakas ay nakaramdam ng isang kakaibang gaan, isang uri ng kapayapaan na tanging sa gitna ng ganap na pagkawasak lamang matatagpuan. Ngunit habang papalabas sila ng bulwagan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Luningning sa anino ng kanyang nakaraan. Sapat na ba ang ganitong klaseng hustisya upang hilumin ang sugat na kasing tanda na ng kanyang buhay? O meron pa bang mas malalim na pagbabayad na naghihintay sa mga taong ipinagpalit ang dugo sa ginto? Ang gabi na dapat ay puno ng kagalakan at awitan ay naging isang madilim na sementeryo ng mga pangarap ni Stella at Eduardo. Ang bawat dekorasyong ginto sa bulwagan ay tila nawalan ng kinang, naging mga saksi sa unti-unting pagguho ng mga toreng gawa sa buhangin na matagal nilang itinayo sa ibabaw ng mga luha ni Luningning. Habang ang mga medikal na tauhan ng hotel ay mabilis na dumarating upang alalayan ang nanghihinang si Mang Tomas, ang bawat mata ng mga panauhin ay tila naging mga matatalim na dila na humuhusga sa mga taong kanina lamang ay kanilang hinahangaan. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok at ang bawat hininga ay may dalang pait ng katotohanan. Paulo, wait. Please, wag mo akong iwan dito. Ang sigaw ni Stella ay tila isang desperadong pagsamo ng isang taong nalulunod habang pilit niyang hinahabol ang kanyang asawang si Paulo na dahan-dahang naglalakad palayo nang hindi man lang siya tinitingnan. Paulo, you know I love you. Lahat ng ginawa ko ay para sa ating dalawa, ngunit ang lalaki ay huminto lamang saglit. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pandidiri habang tinatanggal ang kamay ni Stella na nakakapit sa kanyang braso. I married a woman I thought was a Princess Stella. But now I see a monster who can step on her own sister for a piece of jewelry. Don't call me again. We're done. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang pinto na marahas na nagsasara sa marangyang buhay na kinalakihan ni Stella. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kahihiyan. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, si Eduardo ay tila isang estatwang na wala ng kulay habang binabasa ni Gabriel ang mga huling dokumento. Ang mga tauhan ng bangko na kanina pa naghihintay sa labas ay dahan-dahang pumasok bitbit ang mga abiso ng foreclosure para sa kanyang mga ari-arian. Eduardo, ang lahat ng utang mo na ginarantiyahan ni Mommy ay tapos na. Mula sa sandaling ito, ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay nasa ilalim na ng pamamahala ng aming grupo. Wala ka ng opisina, wala ka ng kotse, at wala ka ng titulong maipagyayabang. Ang boses ni Gabriel ay walang bahid ng awa, tila isang makina na naglalabas ng mga numero at hatol na hindi maaring baguhin. Nanginginig ang mga kamay ni Eduardo habang pinagmamasdan ang mga dokumento, ang kanyang panga ay tila naniniga sa matinding takot at pagsisisi. Ang bawat sentimong ninakaw niya sa pagmamahal ng kanyang kapatid ay siya ngayong bumabalik sa kanya bilang isang sumpa. Wala siyang masabi, ang kanyang dating matikas na tindig ay tila iwan-taunting naglalaho, napapalitan ng isang hitsura, ng isang taong wala ng patutunguhan. Ang kanyang mga kaibigang negosyante ay isa-isang tumalikod. Iniiwasan ang kanyang mga mata na tila ba ang kanyang pagbagsak ay isang nakakahawang sakit na dapat layuan. Dahan-dahang lumapit si Mang Tomas. Kay Luningning ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luhang puno ng takot. Ang dating matikas na matanda ay tila naging isang munting bata na nawawala sa gitna ng dilim. Luningning anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam, hindi ko naramdaman na ganyan pala ang sakit na ibinibigay ko sa'yo.
Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Dahan-dahang lumuhod ang matanda sa harap ng kanyang panganay na anak. Ang kanyang mga tuhod ay dumiit sa matigas na sahig sa tabi ng mga piraso ng nabasag na pinggan. Patawarin mo ang matandang ito, huwag mo kaming pabayaan. Tiningnan ni Luningning ang kanyang ama, at sa sandaling iyon ang lahat ng sugat ng nakaraan ay tila muling bumukas. Pinagmasdan niya ang mga peklat sa kanyang sariling mga kamay, ang mga bakas ng bawat gabi na siya ay nagtiis para sa pamilyang ito. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Sa halip dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kanyang balikat, inaalok ang kanyang ina ng isang paraan upang makalaya. Luningning looked at the old man begging at her feet and then at the broken shards of the Ming plate that once represented her last hope for love. She took a deep, shaky breath, her chest tightening with a final agonizing conflict between the blood that bound her and the soul that had been set free. As she turned her back on the chaos leaving behind the ruins of a life built on lies, a chilling silence followed her every step. Can a daughter's silence be a more powerful curse than any words of hate? Or will the ghost of her sacrifices follow her into the light of her new world? Ang bawat luha na pumapatak mula sa mga mata ni Mang Tomas ay tila mga butil ng ulan sa isang tuyot na lupa, huli na, at wala ng buhay na maibabalik. Ang katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay naging napakalalim. Tila ba ang bawat panauhin ay natatakot na gumalaw at mabasag ang marupok na sandaling iyon. Nakatingin si Luningning sa kanyang ama, na ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan. Ang matandang dati ay tinitingala niya bilang isang matatag na pader, ay tila naging isang guho na lamang ng nakaraan. Ang hapdi sa kanyang puso ay wala na roon na palitan ng isang malamig, at payapang kawalan isang pagtanggap na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay sapat na upang bayaran ng isang utang na hindi naman siya ang nanghiram. Tatay, tumayo na po kayo, ang mahinahon, ngunit matigas na wika ni Luningning. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot o pagnanais na makuha ang pag-ibig ng ama. Ang bawat salita niya ay may dalang bigat ng 20 taon na pagtitiis. Ibibigay ko ang huling hiling nyo. Hindi kayo mawawalan ng matitirhan. Maglalaan ako ng sapat na halaga para sa inyong mga gamot at pang-araw-araw na pagkain hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Pero huwag nyo nang asahan na makikita nyo pa ako. Ang bawat sentimong ibibigay ko ay hindi dahil sa mahal ko kayo, kundi dahil ayaw kong maging katulad nyo, isang taong walang puso sa sariling dugo. Nagkaroon ng marahang pagsinghot mula kay Stella, na tila ba ang kanyang mundo ay tuluyan ng nagdilim, habang si Eduardo ay nananatiling nakayuko, hindi makatingin sa kapatid na kanyang hinamak. Ang kanilang mga kamay na dati ay puno ng yabang ay nanginginig na ngayon sa takot sa isang kinabukasang puno ng kahirapan. Tiningnan sila ni Luningning nang may halong awa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lungkot na ang tanging nag-uugnay sa kanila ay ang pera na ngayon ay wala na sa kanilang mga palad. Ang pagpapatawad ay hindi isang yakap sa sandaling ito, kundi isang desisyon na lumakad palayo ng walang bitbit na puot. Dahan-dahang inabot ni Luningning ang puting eperon na nakatali sa kanyang baywang. Sa isang dahan-dahang pagkilos, kinalas niya ang buhol nito at hinayaang mahulog ang tela sa sahig. Tila ba ito ang huling balat ng kanyang lumang pagkatao? Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat, habang ito ay bumabagsak, ay tila isang hudyat ng ganap na paglaya. Lumapit si Micaela at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Luningning ang isang makapal at malambot na itim na Amerikana na gawa sa mamahaling pilus. Ang init nito ay tila isang yakap mula sa kanyang mga anak, isang proteksyon na maglalayo sa kanya sa anumang lamig ng mundong kanyang iiwanan. Tara na, ma. Let's go home, ang bulong ni Rafael habang inaalalayan ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at katapatan.
Humawak si Luningning sa braso ni Rafael at Gabriel habang si Micaela ay nasa kanyang kabilang panig. Sabay-sabay silang humakbang palayo. Sa entablado nilalagpasan ang mga piraso ng nabasag na mingplate na kumikinang pa rin sa ilalim ng ilaw. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa ibabaw ng carpet ay tila isang marahang martsa patungo sa isang bagong simula. Hindi na lumingon si Luningning kahit marinig pa niya ang mahinang tawag ng kanyang ama na tila isang huling hininga ng isang naghihingalong alaala. Paglabas nila sa pintuan ng bulwagan ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa mukha ni Luningning may dalang amoy ng kalayaan at bagong pag-asa. Ang bawat bituin sa langit ay tila sumasalamin sa mga bagong pangarap na maaari na niyang buuin para sa sarili at sa kanyang mga anak. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng mga sugat, ay nagsisimula na ring humilom sa ilalim ng liwanag ng tunay na pag-ibig. Ngunit habang sumasakay sila sa sasakyan, isang huling tanong ang naiwan sa kanyang diwa. Sapat na ba ang paglayang ito upang tuluyan nang mabura ang anino ng 4 na dekada ng pagpapakasakit o ang bawat piraso ng kanyang nakaraan ay mananatiling bahagi ng kanyang kaluluwa habang buhay? Ang malambing na paghaplos ng hangin sa gabi ay tila isang banayad na haplos ng isang ina sa kanyang anak, nagbibigay ng kalma sa naguguluhan at pagod na diwa ni Luningning. Sa loob ng sasakyan, ang bawat ilaw ng lungsod na dumaraan sa labas ng bintana ay tila mga bahagi ng kanyang nakaraang unti-unting naglalaho sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi na mabigat, kundi punong-puno ng init at katapatan mula sa kanyang 3 anak na nakapaligid sa kanya. Ang bawat sulyap ni na Rafael, Gabriel at Micaela ay may dalang pangako na mula sa gabing ito, wala nang sinumang mangangahas na saktan ang kanilang ina. Ang bawat tibok ng puso ni Luningning ay tila isang marahang tambol na tumutunog para sa isang panibagong simula malayo sa mga tinik ng kawalang pasasalamat. "Ma, are you okay? You've been so quiet." Ang malambing na tanong ni Micaela habang maingat niyang hinahawakan ang kamay ng ina na nababalutan pa rin ng malinis na gasa. Ang boses ni Micaela ay puno ng pag-aalala. Tila ba natatakot siya na anumang sandali ay muling mabasag ang kapayapaang ito. Ngumiti ng bahagya si Luningning, isang ngangiting hindi na umaabot lamang sa kanyang mga labi, kundi nanunuot hanggang sa kanyang mga mata. "Okay lang ako, anak. Mas okay pa sa okay. Parang ngayon lang ako nakahinga ng malalim sa loob ng 40 taon." Ang bawat salita niya ay may dalang gaan. Tila ba ang isang dambuhalang pasanin ay tuluyan ng natanggal sa kanyang mga balikat. Ipinatigil ni Luningning ang sasakyan sa isang maliit na kanto, malayo sa mga naglalakihang hotel at naggagandahang gusali. Bumaba sila sa harap ng isang maliit at lumang pwesto na dati ay isang hamak na karinderya, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang pangarap. Ang bawat bitak sa pader at ang kupas na pintura ng karatula ay tila mga pahina ng isang lumang libro na nagsasalaysay ng kanyang pagsisikap. Dito niya unang binuo ang mga pangarap ni na Eduardo at Stella. Dito rin siya unang umiyak dahil sa pagod. Ngunit dito rin niya natagpuan ang lakas upang maging isang matatag na ina para sa kanyang sariling mga anak. Habang pinagmamasdan ni Luningning ang lumang pwesto, isang matangkad na lalaki na may kagalang-galang na tindig ang dahan-dahang lumabas mula sa anino ng kabilang gusali. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang ningning na tila kasing tanda na ng mga alaala ni Luningning. Siya si Mateo, ang lalaking kailanman ay hindi nakalimot ang unang pag-ibig na ipinagpalit ni Luningning sa kanyang obligasyon sa pamilya noong sila ay mga bata pa lamang. Ang bawat hakbang ni Mateo palapit sa kanila ay tila isang himig ng isang awiting matagal nang nawala muling naririnig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Luningning, ang boses ni Mateo ay tila isang malambot na bulong na nagpalingon sa lahat.
Ang bawat pantig ng kanyang pangalan sa mga labi ni Mateo ay may dalang tamis at pait ng nakaraan. Matagal na kitang hinahanap at ngayong gabi, alam kong tapos na ang pagpapakasakit mo. Nakita ko ang lahat sa balita at gusto ko lang malaman mo na narito pa rin ako naghihintay sa babaeng matagal ko nang hinahangaan. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa puso ni Luningning, nagpaparamdam sa kanya na sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, meron pa ring isang taong nakikita siya, hindi bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin. Naramdaman ni Luningning ang isang kakaibang kilig, isang damdamin na akala niya ay nabaon na kasama ng kanyang kabataan. Tumingin siya sa kanyang mga anak at nakita niya ang kanilang mga ngiting puno ng basbas at pag-apruba. Ang bawat isa sa kanila ay tila nagnanais na makitang muli ang kanilang ina bilang isang babaeng maligaya at malaya. Ang dahan-dahang pagdaiti ng mga kamay ni Mateo sa balikat ni Luningning ay tila isang hudyat na sa wakas ang sugatang reyna ay maaari na ring maging isang babaeng minamahal. Sa ilalim ng liwanag ng isang poste sa kanto, ang dalawang matandang kaluluwa ay muling nagtagpo handang buuin ang mga pangarap na naudlot ng tadhana. Ngunit habang dahan-dahang lumalakad si Luningning, kasama si Mateo at ang kanyang mga anak, patungo sa liwanag isang huling anino, ang tila nagmamasid mula sa malayo. Sapat na ba ang kapayapaang ito upang tuluyan ng matakpan ng mga sugat ng nakaraan o meron pa bang isang lihim na pilit itinatago ng gabi na muling susubok sa katatagan ng kanyang bagong simula? Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa, ngunit ang bawat hininga ng hangin ay tila bumubulong ng isang katanungang wala pang kasagutan. Hanggang kailan mananatiling tahimik ang mga multo ng kanyang mga sakripisyo bago sila muling magpakita sa gitna ng kanyang kaligayahan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng malinis na tubig na dahan-dahang humugas sa mga putik ng nakaraan. Sa isang malawak at payapang hardin na puno ng mga namumukadkad na rosas at sampagwita, nakaupo si Luningning sa isang upuang gawa sa puting bakal. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay banayad na humahalik sa kanyang balat at ang mga huni ng ibon sa paligid ay nagbibigay ng isang masayang himig sa katahimikan ng umaga. Wala na ang mabigat na eperon, wala na ang amoy ng palengke, at higit sa lahat, wala na ang panginginig ng kanyang puso sa tuwing maririnig ang boses ng mga taong humamak sa kanya. Ang mga kalyo sa kanyang mga palad ay dahan-dahan nang naghihilom pinalitan ng isang makinis na balat na sumisimbolo sa kanyang bagong buhay. Naramdaman ni Luningning ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat at nang lumingon siya, ang nakangiting mukha ni Mateo ang bumungad sa kanya. Bitbit ni Mateo ang isang tasa ng mainit na kape at ang usok na lumalabas mula rito ay dahan-dahang sumasama sa sariwang hangin. You look so beautiful today, Luningning. Parang mas bumabata ka yata araw-araw ang malambing na wika ni Mateo habang maingat siyang umuupo sa tabi ng babaeng matagal niyang hinintay. Ang bawat sulyap ni Mateo ay puno ng paghanga at katapatan, isang uri ng pag-ibig na hindi nang hihingi ng kapalit, kundi nagbibigay ng kapanatagan. Nabalitaan mo na ba ang balita tungkol sa kanila? Ang tanong ni Mateo nang may pag-aalinlangan. Dahan-dahang tumango si Luningning. Alam niya ang lahat. Si Stella ay naninirahan na ngayon sa isang maliit at masikip na apartment nagtatrabaho bilang isang hamak na sales clerk sa isang mall na dati ay pagmamay-ari ni Rafael. Si Eduardo naman ay naging isang ordinaryong empleyado na bawat sentimo ay binibilang para lamang makabayad sa mga utang na naiwan ng kanyang nakaraang kayabangan. At ang kanyang ama si Mang Tomas ay nananatiling mag-isa sa isang nursing home na binabayaran ni Luningning buwan-buwan. Binibigyan niya ang ama ng lahat ng medikal na pangangailangan, ngunit kailanman
ay hindi siya bumisita. Ang distansya ay ang kanyang paraan ng pagpapatawad, hindi ang muling pagtanggap sa lason, kundi ang pagpili na huwag nang magtanim ng galit. Ang pagpapatawad ba ay ang pagyakap muli sa mga taong sumira sa iyo, hindi para kay Luningning. Para sa kanya ang tunay na patawad ay ang paglaya ng kanyang sariling kaluluwa mula sa kadena ng puot. Nakamit na niya ang kapayapaan, hindi dahil nagbago ang kanyang pamilya, kundi dahil tinanggap niya na hindi niya tungkuling baguhin ang mga pusong sadyang sarado. Ang kanyang tunay na kayamanan ay hindi ang mga bilyong halaga ng kanyang kumpanya, kundi ang 3 anak na nakatayo na ngayon sa pintuan ng hardin, masayang nagtatawanan habang papalapit sa kanya. Sina Rafael Gabriel at Micaela, ang mga bunga ng kanyang tunay na sakripisyo, ang siyang naging kuta at sandigan ng kanyang bagong mundo. Makain na tayo. Nagluto si Rafael ng paborito mong breakfast, ang masayang tawag ni Micaela habang kumakaway sa malayo. Ang bawat hakbang ng kanyang mga anak patungo sa kanya ay tila mga pintig ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Habang inaalalayan siya ni Mateo na tumayo na ramdaman ni Luningning ang isang matining pasasalamat sa tadhana. Ang aral na iniwan ng kanyang buhay sa sinumang makikinig ay simple. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala at ang pagmamahal sa sarili ay hindi isang kasalanan. Ang pagiging panganay ay hindi nangangahulugang kailangang mamatay ang iyong sariling mga pangarap para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa ilalim ng malawak at asul na langit, dahan-dahang lumakad si Luningning kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang bawat piraso ng Ming Plate na nabasag noong gabing iyon ay naging mga butil ng aral na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Ang sugatang reyna ay nakahanap na ng kanyang kaharian, hindi sa ginto o sa pilak, kundi sa mga yakap ng kanyang mga anak at sa mga kamay ni Mateo na kailanman ay hindi bumitaw. Ang katahimikan ng umaga ay naging isang matamis na awit ng tagumpay, isang tagumpay ng pag-ibig, ng hustisya at ng ganap na paghilom.